Ang pag-aaral ay isang paraan upang mabigyang kaalaman ang bawat bata o mag-aaral. Isa itong hakbang upang mapabuti ang kalagayan at umasenso sa buhay ang bawat isa. Subalit, hindi lahat ng bata ay nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral o makapagtapos ng pag-aaral. Sila ang tinatawag na out-of-school youth. Sa araw-araw ay nakikita natin sila sa ating paligid. Sila ang mga batang pag-alagala sa lansangan, mga nagtatrabaho, mga nakatambay sa labas ng kanilang bahay, at ang iba ay naghahanap pa lamang ng trabaho. Isa sa bawat 8 Pilipino ay napapabilang sa mga out-of-school youth. Ang karaniwang dahilan ng mga kabataan ay ang kawalan ng interes sa pag-aaral, problema sa pamilya, at lalong-lalo na ang problemang pinansyal. Sa aming pananaliksik, aming nakilala si Christopher na nagtatrabaho sa isang bahay sa Cathedral Heights Townhouse. Kuya, anong taon po kayo huminto ng pag-aaral? Hindi ko na matandaan kung ilang taon ako nun. Mga siguro mga 11 or 12 ako nun. Grade 6 ako nun. Ano yung kwento kung bakit ka naging out of school? Maabang kwento yun eh. Ganito kasi yan. Nung sakto nun, nag-aaral ako ng grade 6. Tapos pauwi na ako ng bahay. Bigla akong nakita wala yung mga magulang ko. Tapos may nakapagsabi sa akin na nadala sa ospital yung tatay ko. Hanggang nalaman ko na hindi na siya makakagalaw dahil na-stroke nga siya. Kaya pagdating ng bahay, walang magbabantay sa tatay ko, walang magpapakain dahil ang kuya ko saka yung ate kong panganay napapayak ako. Nagtatrabaho sila, nagbibigay ng pangangailangan namin sa... Yung pala yung dahilan kung bakit ka naging out of school youth. So, ngayon, ano yung ginagawa mo ngayon? Ano yung pinagkakaabalahan mo? Ito, sa awa ng Diyos, kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral, may maganda rin akong trabaho. Nandito ako ngayon sa bahay ng boss ko. Doon pagsamantala akong tatrabaho. Mabait naman sila. Maganda naman palakad sa sahod. Kaya maganda na rin nangyari sa buhay. Magkano naman po yung sweldo nyo? Ito ba ay sapat o kulang? O kaya naman, saan nyo naman po ito ginagamit o pinag-uukulan? Hindi naman siya kalakihan. Sa ngayon, habang wala akong asawa, wala akong pamilya, okay lang naman yung sahod ko ngayon. Ayun, nagpapadala ako sa mga magulang ko, sa kapalit ko, para kahit pa paano may pag-focus sila sa pag-aaral. So, sa konting makatulong mo sa pagkain nila, yung pang araw-araw na pangangailangan. Kung sakaling magkapamilya ka na, mag-anak ka, sa tingin mo ba, yung kinikita mo, magiging sapat? Hindi na siguro, magiging kulang na siguro kasi maraming gastos kapag may pamilya ka na. Ano po yung naging epekto ng pagtigil niyo sa pag-aaral? Masasabi ko siguro maraming epekto sa akin. Dahil isa una sa lahat, di ko natupad yung mga pangarap ko nung na umahon sa hirap. Lalo na ngayon, nagtatrabaho dito, konti lang sinasahod ko. Gusto ko man mag-apply sa mataas na sahod, wala kang mapagtitulian dahil di ka nga nakatapos ng pag-aaral. Hirap, yun yung mahirap doon, yung pag-aaral. Kaya kailangan talagang makatapos sa pag-aaral para at least kahit hindi mo magustuhan yung sahod mo o hindi mo gusto palakad ng boss mo, makakahanap ka. Hindi kaya ko kung anong gusto nila, wala kang pagtitulian dahil wala kang alam na trabaho kung saan ka pupunta. Yun siguro yung epekto sa akin. Yung mga pangarap kong hindi natupad.
dahil hindi ako nakapag-aral. Yung pagtigil niyo po ng pag-aaral, ito po ba ay nakabuti o nakasama sa inyong pamilya? Masasabi ko sigurong nakabuti, nakasama. Nakabuti sa pamilya ko dahil nakatulong ako kahit papaano, kahit di ko man natupad yung pag-aaral ko, at least napadama ko sa papa ko na mahal ko siya, na hanggang abang buhay pa siya, natutulungan ko siya. At naramdaman naman niya yun. Nakasama sa pamilya ko dahil yung mga plano ko, mga pangarap ko sa kanila na maahon sa hirap, alam ko naman yung pag-aaral lang yung susi sa kinabukasan ng mga pamilya ko. Mga mahal ko sa buhay. Pero siguro talagang ganun na hanggang dun lang ako. Pero sisikapin ko pa rin na magbago ang lahat. Total, nasabi niyo naman po na yung sinatang pangarap. So, ano po yung inyong pangarap o gusto niyong bagay na makamtan? Pangarap ko noon nung maliit pa ako, nung bata pa ako, maging engineer. Para, alam ko, yun lang yung paraan para makatulong ako sa pamilya ko. Para guminawa yung buhay namin. Magkaroon ng sariling magandang trabaho, magkaroon ng sariling bahay, may sasakyan, kahit maliit na negosyo lang, pambuhay sa pamilya. Tapos, mga pangarap ko sa magulang ko, kapag may pera na akong naipon, matulungan ko sila, maahon ko sila sa hirap. Mapwedama ko sa kanila na kung gaano ko sila kamahal. Kung nakatapos po kayo ng pag-aaral, ano po kayo ngayon? Siguro natapos ko yung pag-aaral ko, siguro isa akong engineer ngayon na may sariling kumpanya, may mga tauhan, may talagang masasabi kong pwede ng pambuhay sa mga magiging pamilya ko. Pang gastos sa araw-araw na pamuhay. Ano po yung mensahe para sa mga taong nag-aaral at sa mga taong hindi na nakakapag-aral? Para sa mga batang nag-aaral ngayon, pagbutihin niyo yung mga pag-aaral niyo dahil gaya ko hindi ako napagtapos. Alam ko kung ano yung feeling na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Mahirap. Gusto mo man abutin yung mga pangarap mo, hindi mo maabot dahil kulang yung kaalaman na ipapamalas mo sa trabaho mo. Hindi ka matatanggap. Sabi ko sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tibayan yung loob nyo, buksan nyo yung kaalaman nyo, hanggang makamit yung mga pangarap nyo. Huwag kayong sumuko. Yun lang siguro masasabi ko sa kanila. Kuya, maraming salamat po at naibahagi niyo yung inyong buhay. Walang alam na. Salamat din. Ngayon ay patungo kami sa tahanan ng mga batang dating out of school. Ay, Hello mga bata! Kumusta na kayo? Okay lang po. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Rosemary. Ikaw. Ako po si Mary G. Anthony po. Kailan kayo huminto ng pag-aaral? Mga kinder po kami huminto ng
pag-aaral. Di pa po ako nagpag-aral. Huminto po ako noong 2008, tapos natuloy-tuloy na po ako ng 2009. Bakit kayo huminto sa pag-aaral? Ako huminto ng pag-aaral kasi po inaatupag pa lang po pagkain. Naging kaklasmate ko po siya nung kinder. Ninatupag niya lang po kumain sa school. Hindi po siya nakikinig sa teacher namin. Tapos po nagdalawang kinder din siya. Doon po siya sa barak. Hindi siya tumuloy doon kasi ayaw niya na rin. Natupag niya lang din doon pagkain. Tapos po ako po nagdalawang kinder din po ako doon sa MLQ. So nga lang po natakot ako sa teacher ko kasi medyo yung teacher ko kaya huminto ako. Nag-aaral pa ba kayo ngayon? Opo. Kailan kayo ulit nag-aral? Tsaka paano kayo ulit nakapasok? Nakapasok po kami kasi nagkatindahan po kami dyan. Kaya po kami nakapag-aral ulit. Tapos po si Mary Jane nagtuloy-tuloy na po ng grade 1 hanggang grade 2. Ngayon po grade 2 siya, ako grade 3. Yung andito po si Anthony, grade 1 pa lang po siya ngayon. Mag-grade 2 po siya sa susunod. Ewan ko po kung babalik niya sa grade 1. Kasi po hindi siya marunong magsulat, di marunong magbasa. Kaya po siya ganun. Anong mga pangarap niyo paglaki niyo? Ang pangarap ko po maging sino. Pangarap ko po maging police. Ako po pangarap ko po maging teacher kasi po para maturuan ko po yung mga bata. Hindi lahat ng tao ay nakakapagtapos ng pag-aaral, katulad ni Tupper. Pero mayroong ding nabibigyan ng pag-asa, tulad nina Mary Jane, Anthony at Rosemary. Ang edukasyon ay hindi lamang nakakapagbigay ng magandang kinabukasan. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng kaalaman na kailanman hindi maaaring mawala sa atin at ang pag-asa upang makamit ang ating mga pangarap.